Mambabarang. Sa malalayong bayan at baryo ng Pilipinas, may isang pangalan na binibigkas ng may pangamba. Mambabarang. Sila ang mga nilalang ng kadiliman, mga taong may kakayahang gumamit ng mahika upang magdulot ng sakit, sumpa at kamatayan, gamit ang mga insektong kanilang inaalagaan. Maraming kwento ng biglaang pagkakasakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor, na mga taong unti-unting nasisira ang katawan, at ng mga nagtataka kung bakit parang may gumagapang sa kanilang balat kahit wala namang insekto. Ayon sa matatanda, maaaring sila ay biktima ng isang mambabarang, isang mas mabalasik at mas masamang bersyon ng isang mangkukulam. Sa likod ng mga takot at hiwaga na bumabalot sa mambabarang, ano nga ba sila? Paano nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan? At higit sa lahat, paano maiiwasan o lalabanan ang kanilang madilim na mahika? Ano ang mambabarang? Ang mambabarang ay isang uri ng mangkukulam, ngunit mas kilala sila sa paggamit ng mga insekto tulad ng ipis, langgam, gagamba o uod upang magdala ng sumpa sa kanilang mga biktima. Hindi tulad ng pangkaraniwang mangkukulam na gumagamit ng manika o orasyon, ang mambabarang ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga insektong ito. Sinasabing ang mga mambabarang ay dating mga babaylan o albularyo na nalihis ng landas. Noon, ginagamit nila ang kanilang kakayahan upang pagalingin ang may sakit. Ngunit sa kalaunan, natutunan nilang gamitin ito upang maghiganti, manakit, at magdala ng sumpa sa sinumang kanilang nais. Mga katangian ng isang mambabarang. Hindi madaling matukoy kung sino ang isang mambabarang. Maaari silang magmukhang ordinaryong tao, ngunit ayon sa matatanda, may ilang palatandaan na maaaring ikilalang isa silang tagapagdala ng sumpa. Una, madalas silang tahimik at hindi nakikihalubilo sa ibang tao. Ikalawa, may kakaibang titig na tila tumatagos sa iyong kaluluwa. Ikatlo, minsan ay may kasamang mga kakaibang hayop tulad ng gagamba, ipis o langgam sa kanilang katawan o paligid. Ikaapat, may mga kahina-hinalang gamit sa kanilang bahay tulad ng bote ng langis, dahon ng kakaibang halaman, at mga garapon na may laman na buhay na insekto. Ikalima, may kakayahang bumigkas ng orasyon o bulong na tila may kakaibang enerhiya. At ikaanim, hindi tinatablan ng karaniwang sakit. Tila may proteksyon laban sa kahit anong karamdaman o aksidente. Paano gumagawa ng sumpa ang mambabarang? Ang pambabarang ay isang sining ng itim na mahika, hindi tulad ng mangkukulam na gumagamit ng manika at kandila. Ang isang mambabarang ay may mas madilim at mas kakaibang paraan sa pag-atake sa kanyang biktima. Una, paggamit ng insekto bilang tagapaghatid ng sumpa. Ang pangunahing sandata ng isang mambabarang ay ang kanyang mga insekto. Pinaniniwala ang may kakayahan silang ipatawag ang mga ito gamit ang isang orasyon. Kapag nais nilang salakayin ang isang tao, sila ay nagpapadala ng mga insekto upang pumasok sa katawan ng biktima sa pamamagitan ng balat, bibig, ilong o tenga.
Ginagawang uod, ipis o langgam ang kanilang masamang enerhiya at ipapasok ito sa laman ng biktima upang magdulot ng sakit. Ginagamit ang kanilang laway o isang espesyal na langis upang pahinugin ang sumpa sa katawan ng kanilang biktima. Ikalawa, gamit ang lihim na orasyon. Ang mambabarang ay may kakaibang dasal o orasyon na kanilang ginagamit upang tawagin ang kanilang insekto upang salakayin ang isang biktima. Itanim ang sumpa sa isip at kaluluwa ng isang tao na nagiging sanhi ng deliryo, bangungot o matinding takot. Palakasin ang kanilang kapangyarihan upang hindi sila mahuli o mapatay. Ikatlo, pagsusumpa gamit ang mahiwagang langis o pulbos. May ilang mambabarang na gumagamit ng isang espesyal na langis o pulbos na nilalagay nila sa pagkain, inumin o kahit sa balat ng kanilang biktima. Kapag nadikit ito sa tao, nagsisimula na ang sumpa at unti-unting lalala ang epekto nito. At ikaapat, paggamit ng buhok, kuko o larawan ng biktima. Upang gawing mas malakas ang kanilang kulam, ang mambabarang ay nangangailangan ng isang bahagi ng katawan ng biktima, maaaring buhok, kuko o kahit litrato. Kapag nakuha nila ito, mas mabilis at mas epektibong gumagana ang kanilang sumpa. Mga senyales na ikaw ay binabarang. Ang mga biktima ng barang ay dumaranas na matinding paghihirap na hindi kayang ipaliwanag ng agham o medisina. Narito ang ilan sa mga palatandaan na maaaring ikaw ay binabarang. Una, pakiramdam na may gumagapang sa ilalim ng iyong balat, ngunit walang nakikitang insekto. Ikalawa, matinding pananakit ng tiyan na parang may gumagalaw sa loob. Ikatlo, pagsusuka ng maliliit na insekto tulad ng ipis, langgam o uod. Ikaapat, hindi maipaliwanag na sugat o pantal sa katawan na biglang lumilitaw. Ikalima, matinding panghihina at hindi mahanapan ng lunas ng doktor. At ikaanim, paulit-ulit na bangungot o pakiramdam na may nakatitig sa iyo tuwing gabi. Paano labanan ang barang? Bagamat nakakatakot ang pangbabarang, may mga paraan upang maprotektahan ang sarili laban dito. Narito ang ilan sa mga paniniwala na maaaring gawin upang mapigil o maputol ang sumpa ng isang mambabarang. Una, magsuot ng anting-anting o agimat. May ilang anting-anting na sinasabing may kakayahang tablahin ang masamang mahika. Ikalawa, magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Ang asin ay isang makapangyarihang panangga laban sa itim na mahika. Ikatlo, magpatingin sa albularyo o manggagamot. Ang albularyo ay may kakayahang alisin ang sumpa gamit ang kanilang mga orasyon. Ikaapat, gamitin ang banal na tubig. Ang pagwiwisik ng banal na tubig sa katawan at bahay ay nakakatulong upang palayasin ang masamang enerhiya. Ikalima, huwag makipag-away o makipag-usap sa mga kilalang mambabarang. Mas mainam na umiwas sa kanila upang hindi maging target ng kanilang sumpa. At ika-anim, magdasal
at palakasin ang pananalig. Ang pananampalataya ay isang mabisang pananggalang laban sa mga masasamang elemento. Konklusyon. Ang mambabarang ay isang kilabot na bahagi ng mitolohiyang Pilipino. Isang nilalang na may kakayahang gamitin ang mga insektong nagdadala ng sumpa. Sa kabila ng modernisasyon, marami pa ring naniniwala sa kanila. At marami pa rin ang natatakot sa maaaring epekto ng kanilang mahika. Totoo man o hindi, ang kwento ng mambabarang ay isang babala. Maging mabuti sa kapwa. Dahil di mo alam kung sino ang may kakayahang magpadala sa iyo ng sumpa na hindi mo kayang takasan. Kung may kwento ka o karanasan tungkol sa mambabarang, pwede mo bang ikwento sa amin? Marami pong salamat sa inyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.